Mga kapatid, muli tayong mag-aaral ng mga salita ng Diyos. Basahin natin ang paksa ng leksyong pag-aaralan natin. Ang pangako sa mga nagtitiis ng pag-uusig. Ang marami sa atin ay nakaranas ng mga pag-uusig mula sa ating mga kakilala, kaibigan, at mga mahal sa buhay nang magpasya tayong umanib sa Iglesia ni Cristo. Sapagkat hindi nila nauunawaan ang kahalagahan ng Iglesia ni Cristo at ang mga aral na ating sinasampalatayanan at sinusunod. Subalit, hindi natin inaakala na darating ang panahon na ang uusig sa atin ay ang mga kasalukuyang mga tagapanguna sa Iglesia, ang mga ministro at mga tagasunod nila. Dapat nating maunawaan ang dahilan nito upang hindi tayo panghinaan ng loob o mawalan ng pag-asa. Dapat ba nating ipagtaka ang mga nararanasan nating pag-uusig noon at ngayon dahil sa paninindigan natin sa ating pagka-Iglesia ni Cristo at sa mga aral na ating sinasampalatayanan? Magsimula tayo sa unang tanong. Ano ang ipinagpauna ng Panginoong Hesukristo na daranasin ng kanyang mga alagad sa sanlibutan ito? Ito sagot, sila'y kapopootan at pag-uusigin. Sa makatwid, ang Panginoong Kristo mismo ang nagpauna o nagpahayag, kapopootan tayo at uusigin ng sanlibutan. Ano ba ibig sabihin ng kapopootan? Magagalit sila na yung galit na yun ay hindi maalis-alis. Nananatili yun sa kanilang puso. Ganun ang damdamin sa atin ng taga-sanlibutan, kaya pinag-uusig tayo dahil sa ating pagka-Iglesia ni Cristo. Diyan tayo sa kasunod na bilang. Bakit hindi natin dapat ipagtaka kung tayo'y kapuotan at pag-usigin ng mga taga-sanlibutan? Ito sagot. Ang Panginoong Hesukristo muna ang kinapuotan bago tayo. Tandaan natin, ang Panginoong Hesukristo ang ulo ng iglesia, tayo ang katawan, yung mga kaanib. Kung ang Panginoong Hesukristo na ating Pangulo ay kinapuotan, hindi katakataka na tayo man ay kapuotan at pag-usigin. Napag-aralan natin ang kasaysayan ng buhay at ministeryo ng Panginoong Hesukristo kung paano siya kinapuotan at pinag-usig ng sanlibutan. Diyan tayo sa kasunod na bilang. Anong dahilan at tayo'y kinapopuotan at pinag-uusig ng sanlibutan ito? Ito sagot, dahil sa pangalan ng Panginoong Hesukristo na taglay natin. Kaya pala tayo kinapopuotan at pinag-uusig ng sanlibutan, taglay natin ang pangalan ng Panginoong Kristo. Hindi ba ang Iglesia ni Cristo ang nagtataglay ng pangalan ng Panginoong Hesukristo? Nuulit ko, ang Iglesia, ang katawan ng ulong si Kristo. Isa lang sa paningin ng Diyos ang Panginoong Hesukristo at ang kanyang Iglesia. At dahil doon, tinatawag tayo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Kaya ang marami sa atin ay nakaranas ng pag-uusig ng mga taga-sanlibutan. Ano ba ang ayaw sa atin ng taga-sanlibutan? Dahil sa ating pagka-Iglesia ni Cristo. Hindi kasi nila maunawaan ang kahalagahan ng Iglesia ni Cristo sa buhay ng tao. Hindi nila naunawaan yung mga dalisay na mga aral ng Diyos na tinanggap natin sa Iglesia. Ano ba yung ilan sa mga katotohanan tinanggap natin sa Iglesia na ayaw, ikinagagalit ng mga taga-sanlibutan? Naniniwala tayo, sumasampalataya na iisa lang ang tunay na Diyos. Pero ang karamihan sa mga tao, mga Katoliko, iba't ibang
Iglesyang Protestante, ang paniniwala ang Diyos ay iisa pero mayroong tatlong persona. Ang Ama, ang Anak, ang Espiritu Santo, at yung tatlong persona na binabanggit nila, kinikilala nila na pawang Diyos lahat. Hindi ganon ang katotohanang nakasulat sa Biblia. Naiiba ang pananampalatayang Iglesia ni Cristo tungkol sa kung sino ang tunay na Diyos. Ano pa ay kinagagalit ng mga taga-sanlibutan sa atin? Yung ating pananampalataya na ang Iglesia ni Cristo lamang ang sa Diyos. At ito lamang ang maliligtas. E paano raw sila? Na sumasampalataya at naglilingkod din sa Diyos. Kaya nagagalit sila sa atin. Pero yun ang katotohanan ng nakasulat sa Biblia. At yun ang ating itinataguyod. Subalit nakalulungkot nga, nabanggit na namin sa inyo, na hindi lang ang taga-sanlibutan ang napopuot at nagagalit sa atin. Maging ang kasalukuyang mga tagapanguna sa iglesia, mga ministro at mga kapatid na tagasunod nila. Anong katunayang kinapuotan tayo? Itiniwalag ang marami sa atin. Ang mga magulang ninyo, nakasama pa kayo. Bakit napuot sila sa atin? Bakit inuusig nila tayo ngayon? Dahil pinupunan natin yung mga maling nangyayari sa iglesia. Yung mga pagsira na ginagawa nila sa dangal ng iglesia at maging sa mga aral na dalisay na tinanggap natin sa sugo at sa naon ng namahala. Hindi tayo pumayag na sirain, na pinsalain, ninuman ang iglesia at ang mga dalisay na mga aral. Kaya, pinupunan natin. Dahil doon sa ating pagbuna, itiniwalag tayo, itinakwil tayo. Diyan tayo sa kasunod na bilang. Dapat ba tayong magdamdam? Kung tayo'y makaranas ng pag-uusig dahil sa pagiging tunay nating mga kaanib ng Iglesia ni Cristo? Ito sagot, mapalad. Ang mga inaalimura at pinag-uusig dahil kay Kristo, sapagkat malaki ang ganti sa kanila sa langit. Hindi pala dapat ipagdamdam kung tayo ay nakararanas ng pag-uusig dahil sa ating pagka-Iglesia ni Cristo. Bakit? Isang kapalaran ang alimurahin at pag-usigin dahil kay Kristo. Bakit kapalaran? Ang sabi, malaki ang ganti sa atin sa langit. Ano ba ibig sabihin ng inaalimura? Pinagsasalitaan o pinagwiwikaan ng kung ano-anong masamang salita para saktan ang ating damdamin. Siraan tayo sa ating kapwa para tayo ay kanilang itakwil. Gayunpaman, hindi tayo dapat malungkot. Sapagkat ang inaalimura, ang pinag-uusig, malaki ang ganti sa langit. Ano ba yung tinutukoy na ganti sa langit? Kaligtasan, pagpasok sa kaharian ng Diyos, pagtatamo ng buhay na walang hanggan. Diyan tayo sa kasunod na bilang. Sino pa ang ipinagpauna ng Panginoong Kristo na uusig sa atin? Ito sagot, ang ating sariling kasambahay o ang mga mahal natin sa buhay. Hindi katakataka na ang marami sa atin na umanib sa iglesia ay pinag-usig noon ng mga taga-sanlibutan, ang ating mga mahal sa buhay, dahil nga hindi nila naunawaan ang kahalagahan ng iglesia ni Kristo. Noon ay pinag-usig nila tayo dahil iniwan natin yung dati nating relihiyon na kinamulatan ng marami sa atin. Akala kasi nila yun ang tunay na relihiyon. Yung paglilingkod na ginagawa sa dating relihiyon, yun ang tinatanggap ng Diyos. Nang maunawaan natin ang katotohanan tungkol sa Iglesia ni Cristo, iniwan natin yung mga maling relihiyon at umanib tayo sa Iglesia. Ngayon, dahil sa pagsasanggalang natin sa Iglesia ni Cristo at sa mga tunay na aral na sinisira ng iba, kararanas tayo ng pag-uusig maging ng ating mga mahal sa buhay.
Merong mga pamilyang nasira sa ilalim ng kasalukuyang mga tagapanguna. Palibhasa ay pinapaniwala ng mga tagapanguna ngayon na tayo ay naninira sa iglesia. Na tayo ay tumalikod na sa mga aral na tinanggap natin sa sugo at sa naon ng namahalan. Ang totoo, tayo nga yung naninindigan. Kaya nga tayo pumupuna, kaya nga tayo nagsasalita. Yan tayo sa kasunod na bilang. Anong inaasahan ng Panginoong Hesukristo na gagawin natin kung usigin tayo ng ating mga mahal sa buhay? Ito sagot. Dapat nating ibigin ng higit ang Panginoong Hesukristo kaysa sa kanila. Mga mahal na kapatid, kung tayo ay inuusig ng ating mga mahal sa buhay, may inaasahan ng Panginoong Hesukristo na gagawin natin. Ipagpapauna natin ang pag-ibig natin sa Kanya kaysa sa ating mga mahal sa buhay na umuusig sa atin. Hindi ibig sabihin ay mawawala na yung pag-ibig natin sa ating mga mahal sa buhay. Iibigin pa rin natin sila, utos ng Diyos yun. Kung sila ay napopuot na sa atin, hindi na umiibig sa atin, hindi natin gagawin sa kanila yon. Subalit, panatilihin man natin ang pag-ibig natin sa kanila, dapat nating ipagpauna ang pag-ibig natin sa ating Panginoong Kristo. Sa paraang hindi tayo pahahadlang sa kanila. Hindi natin iiwan ang ating pagka-iglesia ni Kristo dahil sa kanila. Kundi lalong magiging malapit tayo sa Panginoong Kristo habang nakararanas tayo ng pag-uusig. Yan tayo sa kasunod na bilang. Anong dapat nating tandaan kung tayo ay mapintasan at pag-usigin upang hindi tayo mawala ng pag-asa? Ito sagot, mapalad ang mapintasan dahil sa pangalan ni Kristo sapagkat ang Espiritu ng Diyos ay nagpapahingalay sa atin. Isang kapalaran, ang mapintasan dahil sa pangalan ng Panginoong Kristo, dahil ang Espiritu ng Diyos, Espiritu Santo, nagpapahingalay sa atin. At yun naman ang ating nararamdaman. Hindi ba pagka tayo ay sumasamba, ibinubuhos ng Panginoon Diyos at ng Panginoong Kristo ang Espiritu Santo para tayo ay patibayin sa ating pananampalataya at pag-asa. Yung pagtanggap natin ng Espiritu Santo, yon ang naghahayag na namamalaging mapalad tayo dahil sa ating pagka-iglesia ni Kristo. Yan tayo sa kasunod na bilang. Anong babala ng Panginoong Hesukristo sa mga nakararanas ng pag-uusig na nagmamakahiya sa Kanya? Ito sagot, ikahihiya rin naman siya ni Kristo sa araw ng pagparito niya. Kaya masama na ikahiya natin ang ating pagka-iglesia ni Kristo. Sapagkat ang katumbas nun, ikinahihiya natin ang pangalan ng Panginoong Kristo. Ano babala niya? Ikahihiya rin naman niya tayo sa araw ng pagparito niya. Hindi niya tayo ihaharap sa Diyos para magtamo ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Yan tayo sa kasunod na bilang. Ano ang naging damdamin ng mga apostol nang sila'y makaranas ng pag-uusig dahil kay Kristo? Ito ang sagot. Sila'y nagalak na nangabilang silang karapat-dapat magbata o magtiis ng kaalimurahan dahil sa pangalan. Kaya sa halip na magdamdam, ikapanghina ng loob ang pag-uusig, tularan natin ang mga apostol. Nang sila'y makaranas ng pag-uusig dahil sa pangalan ni Kristo, nagalak sila. Sapagkat nangabilang silang karapat-dapat magbata o magtiis ng kaalimurahan dahil sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Yan tayo sa kasunod na bilang. Dapat ba tayong maduwag o matakot? Kung dahil sa pagsunod natin sa kalooban ng Diyos ay pagbantaan tayo ng kamatayan? Ito sagot. Si Propeta Daniel ay hindi natakot sa kabila ng banta na ihahagis siya sa yungib ng mga leon. Maaari kasi yung pag-uusig sa atin ay humantong sa pagbabanta
ng kamatayan. At meron na nga mga nanindigan sa pagkaiglesia ni Kristo na nakaranas ng kamatayan. Hanggang doon, nanindigan sila sa kanilang pananampalataya. Kaya hindi tayo dapat maduwag. Hindi tayo dapat matakot kahit pa pagbantaan tayo ng kamatayan. Alam niyo ba yung nangyari kay Propeta Daniel? Napag-aralan natin na si Daniel ay mananampalataya, mapanalanginin sa Diyos. Siya ay pinagtiwalaan ng Haring Dario ng Persya para malagay sa mataas na tungkulin sa bayan. Bagaman hindi siya Persyano. Kaya nainggit sa kanya yung kasama niyang ibang matataas ang tungkulin sa Persya. Ginawan siya ng masama. Ginawan siya ng kwento. Ano ang pinagkaisahan nilang gawin? Maglagda ng kautusan na sino man ay huwag mananalangin sa Diyos sa loob ng 30 araw, maliban sa hari. Mapanalanginin si Daniel. Kaya nung malagdaan ng hari, yung pa siya, at nalaman ni Daniel, hindi siya natakot, hindi siya naduwag. Ano bang hatol sa lalabag sa kautusan? Ihahagis sa yungib ng mga leon. Isipin ninyo, yungib ng mga leon, ang leon ay nanlalapa ng tao, mapatay. Pero, anong ginawa nitong si Daniel? Lagi niyang ginagawa, yung dati niyang ginagawa, na manalangin sa Diyos 3 beses sa loob ng isang araw. Nakita yon ng mga nagsuplong sa kanya. At inihagis nga siya sa yungib ng mga leon. Pero iniligtas siya ng Diyos. Ni kalmot, hindi kinalmot ng mga leon si Daniel. Kaya, huwag tayong matakot sa pag-uusig kahit may banta pa ng kaaway. Yan tayo sa kasunod. Ano ang pangako ng Diyos sa lahat ng mga nagtitiis ng pag-uusig dahil sa pagsunod sa Panginoong Kristo? Ito sagot, aariin silang karapat-dapat sa kaharian ng Diyos at tatanggap sila ng walang hanggang buhay. Kaya nagtiis man tayo ng pag-uusig sa buhay na ito, pero natuto tayong manindigan, alang-alang sa ating pagkaiglesia ni Kristo, aariin tayong karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Ano katumbas nun? Makakapasok tayo doon sa kaharian ng Diyos, sa langit, sa bayang banal, at tatanggap tayo ng walang hanggang buhay. Yan tayo sa kasunod na bilang. Anong uring buhay ang naghihintay sa atin sa kaharian ng Diyos? Ito sagot, doon ay wala ng gutom, uhaw, pag-iyak, dalamhati, at sakit sapagkat ang lahat ng bagay ng una ay naparam na. Kaya, hindi pang habang panahon yung ating mga tinitiis sa buhay na ito dahil sa ating pagkaiglesia ni Kristo. Ano man ang hirap, tiisin, kapighatian, pagluha na ating nararanasan dito sa lupa, dito lang yun. Pero pagbalik ng Panginoong Kristo, pagka ipinagsama niya tayo sa kaharian ng Diyos doon sa langit, hindi na natin mararanasan ang gutom, uhaw, pag-iyak, dalamhati. Ang lahat ng bagay ng una sa mundong ito matatapos, mapaparang. Nakalulungkot na sa panahong ito, pinag-uusig tayo hindi ng mga taga-sanlibutan, kundi ng kasalukuyang mga tagapanguna sa iglesia, ng mga ministro at mga kapatid na tagasunod nila. Marami sa atin ay itinakwil na rin ng mga kapatid at ng iba nating mga mahal sa buhay. Marami sa inyo na yung mga kaibigan ninyo sa iglesia ay nilayuan kayo, iniwasan kayo. Subalit, hindi tayo dapat panghinaan ng loob, hindi tayo dapat mawala ng pag-asa. Sa halip, magpatuloy tayo sa paglilingkod sa Diyos. Lagi tayong manalangin sa Kanya
Idalangin natin na liwanagin ng Diyos ang pag-iisip ng mga nagsisiusig sa atin. Subalit, ang higit sa lahat ay tulungan niya tayo na mapagtagumpayan ang mga pagsubok na nararanasan natin ngayon. Nawa ay naging maliwanag sa atin ang leksyong ito. Para anuman ang maranasan pa natin sa pagtataguyod ng tunay nating pananampalataya ng ating pagkaiglesia ni Kristo, hindi tayo matitinag sa ating paninindigan. Sa susunod, pag-aaralan natin ang utos ng Diyos na pag-iibigang magkakapatid sa loob ng Iglesia ni Kristo. Bago tayo manalangin, balikan natin ang paksa ng ating leksyon. Basahin natin muli ang pangako sa mga nagtitiis ng pag-uusig. Tumayo kayo mga kapatid, tayo'y mananalangin. Manaming Diyos, maraming salamat po. Patuloy kaming tumatanggap ng dalisay ng mga aral mo na lalong magpapatatag at magpapatibay ng aming pananampalataya at pag-asa. Mula pa lang nang tawagin mo kami sa iglesia, ipinaunawa mo na sa amin na magdaranas kami ng pag-uusig dahil sa pangalan ng iyong bugtong na anak na taglay namin. Panginoon, salamat magpahanggang ngayon. Ano man ang tiisin namin, ano man ang kapighati ang naranasan namin, dahil sa mga pagsubok at pag-uusig, matatag kaming nakapaninindigan sa aming pagkaiglesia ni Kristo. Hindi po namin ito nagawa sa ganang aming sarili lamang, kundi ito'y tulong, pag-iingat at pagliligtas mo po sa amin. Kaya magpahanggang ngayon, nakapaglilingkod pa kami sa iyo. Hindi namin alam kung ano pa ang mararanasan namin sa hinaharap na buhay namin. Ang hiling namin sa iyo, ano man yun, huwag mo po kaming iiwan, huwag mo kaming pababayaan. Pagka narinig mo po kaming tumawag, humingi ng tulong na pasaklolo, pakikinggan mo po kami. Panginoong Hesukristo, maraming salamat. Nariyan kang palagi para bantayan kami. Salamat, taglay pa namin ang mahalagang pangalan mo. Ang hiling namin, lalo mo kaming mahalin at ipagmalasakit. Pagsanggalang mo kami sa mga kumakaaway, sa mga naninira, sa mga nang-uusig sa amin. Sana dumating ang takdang panahon, makasalubong kami sa iyo. Magtamo ng kaligtasan at ng walang hanggang buhay. Ang mapagpalain mong mga anak namin, lumaki silang mananampalataya, kasama ng mga magulang naninindigan sa pagtataguyod ng aming pagkaiglesia ni Kristo. Pagpalain mong kanilang buhay araw-araw, biyaya mong magandang kapalaran, ilalayo mo rin po sa mga pagkakasakit ang buhay at lakas magugol sa paglilingkod. Lalo mo pong pagpalain ang mga magulang, dumaloy ang iyong mga biyaya sa buhay na ito, maging ang mga biyayang espiritual. Lahat panalangin namin, Ama, sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na amin pong tagapagligtas. Amen.